Hello mga boss. Gagawin naman natin ngayon, ayan, isang amplifier na brand kung titignan nyo, Mega Pro 802. So, ang issue nitong amplifier na to mga boss, yung isang channel, no sounds. So, yun bali ang problema nitong amplifier. Bali, hindi na natin ito try yan mga boss kasi na-try ko na to. So, gagawin na lang natin, bubuksan na lang natin tong amplifier para yun na nga, ma-check natin yung problema. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So ayan, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na tong amplifier. So papasinin natin, medyo marumi na rin tong amplifier. Bale, unang gagawin natin dito mga boss, babaklasin ko na muna tong kanyang mainboard para yun na nga, makapag-check tayo ng mga pyesa, lalo na itong mga power transistor. Ayan. So, yun bale yung nang gagawin natin dito mga boss. Bale, babaklasin na muna natin itong kanya mainboard. So, tanggalin ko lang. So, ayan, kung titignan nyo, bale, tapos ko na mabaklas itong mainboard. Pero, napansin ko dito sa board na to, hindi to gumamit ng fuse dito sa kanyang power supply. Bale, inaanap ko yung fuse nitong power supply nitong board na yan. Pero, wala akong makitang fuse. Ayan mga boss, kung papansinin nyo, wala tong fuse dito sa kanyang power supply. Pero kung titignan natin tong board dito sa likod, ayan, dapat mga boss, meron tong fuse dito sa parting, ayan, kung titignan natin tong kanyang board, ayan mga boss, dapat dyan yung kanyang fuse. Pero napansin natin, wala tong fuse, bale nakalagay jumper. Ganun pa man, bale unang gagawin natin dito, so magbabaklas na muna tayo ng mga power transistor mga boss. Yun bale unang gagawin natin dito, panigurado meron tong shorted na power transistor, lalo na yun na nga, walang fuse na ginamit. So ganun na muna yung gagawin ko. Bale, babaklasin ko na muna tong kanyang mga power transistor para yun na nga, makapag-check na muna tayo ng mga power transistor. So tanggalin ko lang. So ayan, kung titignan nyo, bale nabaklas ko na itong mga power transistor. Ngayon, ititest na muna natin yan. So hindi ko na ituturo pa yung pag-test sa mga power transistor na yan kasi meron na tayong video about dyan sa mga power transistor na yan kung paano i-test. So ngayon, bale ititest ko na muna. Ayan, tingnan natin kung meron bang shorted. So itest ko lang. Bale, ang ginamit pala ng mga power transistor dito, C5198 at A1941. Ayan. So, common na power transistor yung ginamit, like sa mga 502 concert. Ayan mga boss, dito sa una nakita natin shorted. Pangalawa, ganon din shorted. Pangatlo, ayun, shorted din yung pangatlo mga boss. Pangapat, so ito, good yan, itong pangapat. So nakita natin dyan sa apat na mga power transistor na yan, bale yung tatlo shorted, yung isa lang yung good. Ngayon, dahil shorted yung tatlong transistor, ayan, bale UPN ko lang yung paa para hindi na tayo maligaw. Ngayon, dito naman sa kabila, i-test ko lang. Ayan mga boss, test ko lang. So dito sa unang power transistor na yan mga boss, masasabi natin good yan. Dito sa pangalawa, ayan, good din. Pangatlo, so good din tong pangatlo mga boss. Ayan, pang-apat, so good din tong pang-apat. Ayan. Yun mga boss, basta pag-test ko dyan sa apat na power transistor na yan, good naman. So dito lang tayo meron nakita shorted sa kabilang side. Ayan, bale tatlo yung nakita kong shorted. Ngayon, sunod naman na gagawin natin after natin matest yung mga power transistor na yan. So yun na nga, tatlo yung nakita ko shorted. Bale dyan sa side na yan, dito naman wala naman tayo nakita shorted. Ngayon, sunod naman na ititest natin yung mga driver. So ipakita ko sa inyo. Ayan mga boss, ito yung sinasabi kong mga driver na sunod naman na itetest natin. Ayan, yung apat na yan. So, itetest na natin lahat yan mga boss para sigurado.
Bale, babaklasin na muna natin sa board yan para yun na nga, matest natin. So, baklasin ko lang. Ayan mga boss, after natin matanggal yung mga driver transistor, so i-test ko lang. Hindi ko na ituturo pa yung pag-test sa mga driver transistor na yan kasi meron na tayong video about dyan. So, dito sa una mga boss, good naman. Pangalawa, ayan, good din tong pangalawang driver transistor. Ngayon, pangatlo mga boss, ayan. So, good din tong pangatlo na yan. Pangapat, ayan mga boss, good din. So, sa mga driver transistor na yan mga boss, na apat na piraso na yan, so wala naman problema yan. Lahat yan, good. Ngayon, sunod, dahil good naman yung mga driver na yan, so, sunod naman na itetest natin. Ayan, kung papasinin nyo yung mga transistor na maliliit na yan, na 5551 at 5401, so, tetest din natin yan. So, ang itetest lang natin mga driver transistor na yan, mga boss, dito lang sa isang channel. So, yung kabilang channel, di na natin kailangan pang itest kasi nga, ang isang channel lang yung may problema dito. So, baklasin ko lang mga boss para may pagitaw sa inyo. So, ayan, kung titignan nyo, bale, natanggal ko na yung mga transistor na 5401 at 5551. Ngayon, check ko lang. Sa isa natin itetest yan. So, dito sa unang transistor mo, boss, ayan. Good naman. Pangalawa, ganun din mga boss, good din tong pangalawa. Bale, yung mga tinetest natin ng mga transistor na yan mga boss ay 5401 at N2N551, NPN at PNP. Pangatlo, good. Ayan, pangapat. So, 6 lang pala yung tinanggal kong mga driver transistor na 5401 mga boss at 5551. Ayan. So, isang channel lang yan. Doon sa kabilang channel, din na natin binaklas. Ayan, pang-5. So, good din tong pang-5 na yan. Pang-6, ayan. So, good din mga boss. Ayan. So, base sa pag-test ko mga boss, dyan sa mga transistor na yan, wala naman ako nakitang shorted or leak. Lahat yan, good. So, itatabi na muna natin yan. Ngayon, sunod naman na ititest natin after natin matest yung mga driver transistor. Ngayon mga boss, after natin matest yung mga driver transistor, so sunod naman na ititest natin. Kung titignan nyo tong transistor na yan, ayan mga boss, transistor yan. Bale, dalawa yan. Ito yung isa sa itaas. So, ang number niyan ay 5551. So, ititest din natin yung transistor na yan. Yung itaas mga boss, hindi na. Ito lang nasa ibaba yung ititest natin. Yung itaas kasi sa kabilang channel na yan. Ayan, tanggalin ko lang. So, ayan, kung titignan nyo, bale, natanggal ko na yung transistor na 5551. Ngayon, test ko lang. Tingnan natin. Ayun. So, kung napansin nyo mga boss, shorted tong transistor na yan dito sa kanyang pin na base collector. Ayan, reverse ko mga boss, baliktarin ko yung tester o test probe. Pansinin nyo, meron pa rin palo sa base collector. Ayan, so shorted nga ito mga boss, yung kanyang base collector, shorted. Yun ang may problema, base collector. Reverse forward, meron tayong nakuwang resistance. So, ibig sabihin, shorted na yan. Ngayon mga boss, ano naman na gagawin natin? Dahil wala naman tayong nakitang problema dyan sa mga driver transistor na yan. Ayan. Bukod dun sa isang piraso na tinanggal ko na 5551 na yan. So, ibabalik na muna natin yan dito sa board. So, ibalik ko lang.
Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale tapos ko na may balik yung mga driver transistor na binaklas natin kanina na wala naman sira, ayan. Pati yung 5401 at 5551, ayan, binalik ko na. So yung isa dito, yung hindi ko pa binalik mga boss, yung nakita ko shorted. Bale ito yan, ayan. So hindi ko pa pinalitan. Ngayon, sunod naman na gagawin natin. May napansin ako dito, ayan. So meron akong nakitang sunog na resistor. Ayan mga boss, bale ang value nito ay 1.2K. Ayan, na resistor. Tapos ito mga boss, napansin ko rin sunog. Bale ang value naman yan ay 100 ohms. Ngayon, bale tatanggalin natin yan mga boss dahil yun na nga, sunog nga. So baklasin ko lang para palitan na rin yan, yung dalawang resistor na yan. So tanggalin ko lang. Ayan, kung titignan nyo, bale tapos ko na matanggal yung dalawang resistor na sunog. Ayan, kung papasinin nyo tong maliit, sunog na talaga. Halos burado na yung value. Ngayon test lang natin, tignan natin kung may makuha pa rin tayong resistance dyan sa dalawang resistor na sunog na yan. Ayan mga boss. So unahin natin tong malaki. So nakaset yung aking tester sa times 100, ayan. Ayun, so open na to, sira na talaga to mga boss. Bali ang value nito 100 ohms. Ayun, tong isa naman 1.2K. So check natin. Ayun, so ito meron pa naman tayong nasukat, pero ganun pa man, papalitan na natin yan mga boss. Ayan o, talagang sunog na sunog. Ngayon, sunod naman na gagawin natin, after natin matanggal yung mga resistor na yan. Bale, dalawang resistor sunog, ayan, at isang transistor na 5551. So sunod naman na gagawin natin, ayan mga boss, balik tayo dito sa board. Ayan, so itetest na rin natin tong mga resistor na yan na kulay puti na 5 watts na ang value ay 0.25 ohms. So itetest na rin natin yan para minsanan na lang. Ayan, minsan kasi meron open dyan sa mga resistor na yan once na meron shorted sa mga power transistor. Lalo na meron tayong nakitang sunog na resistor. Ayan. Isa pa pala mga boss, once na nagtetest kayo ng mga resistor na mababa yung ohms na connected sa board, mas better reverse forward natin yung pagtest. Katulad sa ginagawa ko, ayan. So tignan nyo tong ating tester. Meron naman tayo nakuha resistance, ayan, reverse forward. So itong pang 5 resistor na yan, ayan, kung papasinin nyo, open. Reverse natin yung test probe para sigurado. Ayun, so sira talaga yung pang 5 resistor. Pang 6, good. Pang 7, ayun mga boss. Pang 7, sira din, open, reverse. Wala talaga. Pang 8, ayun. So 8 piraso ng resistor na yan mga boss. Bali itong dalawang resistor open, sira na yan. So baklasin ko lang para yun na nga, ma-double check din natin. So tanggalin ko lang. Ngayon mga boss, after natin matanggal yung dalawang resistor, so double check ko lang. Ayan. Ayun, so talagang sira na nga mga boss. Ayan, talaga sira na mga boss yung dalawang resistor na yan. Bali ang value pala nitong dalawang resistor na yan ay 0.25 ohms. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bali meron na tayong pamalit dyan sa mga nakita natin na sirang pyesa. Ayan, bali 4 na resistor at isang 5551. So ito naman yung ilalagay natin. Ayan, 4 na resistor at isang 5551. So second hand lang tong mga resistor mga boss. Bali ito lang yung bagong lalagay natin, yung 5551 na transistor. Pero na-test ko na yan, good naman yan. Ngayon lalagay ko na lang mga boss. So ilagay ko lang. So ayan, bali tapos ko nang mailagay yung mga resistor at isang transistor na 5551. Ngayon ibabayas na natin to. Tignan natin kung okay na ba tong board bago natin ilagay yung mga power transistor. So gawin natin. Ayan mga boss, so check ko lang yung kanyang bias. Bale nasaksak na tong amplifier. So yung set na aking tester sa DC volts. So check natin, ayan, base emitter. Pasinin natin yung tester, 0.4. Pangalawa, ganun din, 0.4. Pangatlo, 0.4.
pang-4, 0.4, pang-5, 0.4, pang-6, 0.4, 7, 8. So kung napansin natin mga boss, lahat ng nasukat natin dito sa base emitter nitong amplifier, so nasukat natin 0.4, so ibig sabihin nakabias na tong amplifier. So i-check din natin yung kanyang collector base to collector emitter. Ayan, 47. Ayan mga boss, emitter to base 47, 47, 47, 47. Ayan. So kung papansinin nyo mga boss, same lang yung mga voltage na susukat natin sa base collector, base emitter. Ayan, 47 volts, 47. Ayan, 47, 47. So nakita natin mga boss, base collector, emitter collector, isa lang yung nasukat natin na voltahe, 47 volts. Ngayon naman sa emitter to base, 0.4 volts. So, ibig sabihin kapag ganyan, nakabias na itong amplifier. So, pwede na natin ilagay itong mga power transistor. Pero bago yan, kailangan na muna natin palitan yung tatlong shorted na yan. So, hanap lang akong pamalit dito sa mga power transistor. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale, tapos ka na mapalitan yung tatlong shorted na power transistor. Papansinin nyo, bale, itong tatlong transistor na shorted, ayan. So, pinutol ko yung paa. Kasi yung power transistor na nilagay ko, maikli yung paa mo boss. Bale, dinugtong ko na lang. Ayan. Ngayon, bale, ilalagay na natin yan dito sa board para matesting na natin tong amplifier. Kung meron na bang audio. So, ilagay ko lang. Ayan mga boss, so tapos ko na may lagay yung mga power transistor. Ngayon, lalagyan na rin natin ng fuse, itong board. Ayan, kung papasinin nyo. Bale, meron akong ginawa. Nilagyan ko ng terminal itong dalawang fuse na yan. Ayan. Para kahit papano meron terminal itong fuse. Kasi itong board mga boss, wala naman holder para sa fuse. Kaya gumawa na lang tayo para kahit papano meron fuse or protection itong amplifier. So ilagay ko lang mga boss, papakita ko na lang sa inyo. Bale dyan nakalagay yan, ayan. So dyan natin ilalagay yung dalawang fuse na yan. Kung papansinin nyo mga boss, ayan, bale tapos ko na may lagay yung dalawang fuse. Kung titignan nyo, ayan. So dyan natin nilagay yung fuse. So bago natin nilagay yung fuse mga boss, bale tinanggal na muna natin yung jumper. So sa mga baguhan dyan, huwag yung kalimutan tanggalin yung jumper. Ayan. Bale ito yung ginamit na fuse dyan sa board na yan. Ang kakapal pa naman tong mga jumper. Kung titignan nyo, ayan, bale tapos ko na may balik yung board. Ngayon, tatry na natin yan. So, ang gagamitin natin na pang test na speaker dito mga boss, ito na lang pang TV kasi yung speaker kong pag testing mga boss, nasa kabilang bahay pa. So, ito na munang speaker na pang TV yung gagamitin natin. So, pwede naman yan. So, ilagay ko lang mga boss. Bale, itatap na muna natin itong speaker. Ang itatry na muna natin dito mga boss, itong right channel. So, after natin matest ng right channel, lipat na lang natin mamaya dito sa left channel. Sa ngayon, ito na munang right channel yung tatry natin. Ayan. So, pansinin nyo mga boss, nakalagay yung ating speaker sa right channel nitong amplifier. Ngayon, testing natin. Bale, ang gumagana pala dito mga boss, yung left channel. Saksak ko na mga boss, ayan. Ngayon, power on. Ayan, kung titignan nyo, nag-power on na itong amplifier. So, ang gagamitin natin pang test dito mga boss, ito na lang USB. Try natin kung gumagana ba itong USB nitong amplifier. So, kunin ko lang yung USB. So, ayan, try natin itong kanyang USB. Ayan, saksak ko lang. Ayan mga boss, so gumagana naman itong USB nitong amplifier. Ulitin natin, ayan. Ayan. Ngayon mga boss, bale naka-play na yung music. So volume ko na lang, ayan, pakinggan natin.
Yun mga boss, napakinggan natin, meron naman audio itong kanyang right channel. So hindi ko lang pinatagal yung pag-testing mga boss kasi nga baka ma-copyright yung aking video sa music. Medyo copyright kasi yung napaloob na music mga boss dito sa USB na yan. Pero narinig natin na yan, meron ng audio. Ngayon, try naman natin sa left channel. Lipat lang natin yung positive wire dito sa left channel. Ayan. So, yung positive lang yung ilipat natin. Yung negative mga boss, kahit hindi na natin ilipat yan. So, tignan natin kung same na bang mayroong audio itong amplifier na yan. Ayan mga boss, so try naman natin yung kanyang left channel. Ayan. So, naka-play na yung USB. Yan mga boss, narinig natin, left and right, meron ng audio itong amplifier. Bale, okay na to. So, pasensya na mga boss, maikli lang yung pag-testing natin dito kasi nga yung music, baka makopyright yung aking video. Pero ganun pa man, meron ng audio, left and right tong amplifier. Bale, ito pala yung nakita natin problema dito sa amplifier na yan. Bale, 3 power transistor, 4 na resistor, at isang driver transistor na 3551. Ayan. So, yan bale yung nakita natin ng problema dito sa amplifier. Ito palang jumper na yan mga boss, tinanggal na rin natin. Bale, pinalitan natin ang fuse. Ayan, kung titignan nyo, yan yung fuse. Bale, yung ampere nitong fuse na yan ay 10 ampere kada isang piraso. So, yun mga boss, bale, okay na to. So, isasara ko na lang to. Sana kahit papano sa mga baguhan dyan, meron kayong natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag nyo naman sanang kalimutan ni like, share tong ating video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag nyo naman sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.